sa imaya sa Diyos sa inyong mga lawas. Dili na kamo ang tag-iya. Dili na kita ang tag-iya sa atong lawas. Ang Diyos na. So, dili na nato gamiton sa pagpakasala ang atong mga lawas. Kung sa ganito ingon sa Biblia, ang destroy sa temple, laglagon sa Diyos. Kaya sagrado ang templo sa Diyos. Kung kini mao ang atong lawas. Okay? Sige. So, ito pa man. Atong sulayan pagbasa kining nakasulat sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tingnan po natin, mayroong sinasabi dito ang Panginoon sa atin. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. So tingnan po natin spirit of power. Ibig sabihin, ang isang tunay na Kristiyano, wala siyang kapangyarihan. Pero may espiritu siya, at ang espiritu na nandyan sa kanya ay He is the spirit of power. Ang ibig sabihin, wala tayong kapasidad na mag-regenerate ng pag-ibig. Pero ang espiritu na nandito sa atin is the spirit of love. Ibig sabihin, pwede na tayo ngayon na umibig dahil sa kanyang kakayahan na nandito siya naninirahan sa ating mga buhay. And then sabi niya, self-discipline. Walang disiplina ang tao actually. Wala siyang kakayahan, na-disiplinahan niya ang pagalingon. Pero karoon, nagpuyo na sa imo ang espiritu sa Diyos, and He is the spirit of discipline. So therefore, kaya na nimo madisiplina ang imong kaugalingon as long as you are submitting to the Spirit of God residing in your life, living within your being. He is the Spirit of God. Kana ang trabaho niya sa atong mga kinabuhi. Timan ini igsoon. Niya pa sa expression sa power sa mga believers. Tingnan po natin. 1 Corinthians 12:11. 1 Corinthians 12:11. Expression ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa believer's life. Ito sabi niya. Sabayan natin basahin please. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. So, the Spirit here is the Holy Spirit. And He is the one who determines kung anong klaseng spiritual na giftings ang iyang ihatag kada isa-isa sa ating panahon. Napakadaghan. Pero ba ito? Murag 27 o 28 ka mga spiritual ng gasa. Kaya sa kinatibukan, katong gasa sa pagwali, gasa sa pag-counsel, sa pagtudlo, sa pagmaymay, gasa sa kung saan lang, administration, kung saan mga gasa. So, sa kadaghan sa mga gasa, ang Espiritu Santo ang nagbuot. Now, kung dili pa siya kamahanan, timanin ninyo, sa tibuong kalibutan, millions na ang mga believers o mga anak sa Diyos. Siya nagbuot niya na kung unsa ng mga gasa ang ipanghatag anak sa iya. Pero ginasituit na sa Diyos nga sa usa ka local na church na ay mga gasa nga mapuslanon aron kana nga simbahan mo tubo. Mo ganit na ang encouragement sa kada isa sa tuwa, diskubriha ang imong mga espiritual ng gasa kung ipagamit na sa Ginoo man nimo gidedicate sa iya kay nga naman tungod kay kung dili na nimo ipagamit imong gi-deprive kanang imong local church na dili sila mo tubo, paspas magtubo tungod kay ang mga butang na wala sa uban naa sa imo pero wala nimo gi-avail aron maggamit sa tibuok na iglesia. You see that? So that's the power of the Holy Spirit. Sa millions of the believers, siya nagbuot, meaning the Holy Spirit is sovereign. Siya nagbuot. Walay nagbuot. Walay nagbuot nga, mayingon siya, magpastor ko, magmisyonary ko, mag-preacher ko, mag-teacher ko, pagbuot sa Espiritu Santo. Kaya lang, kung ikaw ang magbuot, so mo na nakaroon. Dagan tayo ang mga preachers na later on, nindot pa man sila sa pagwali pagsugod, kadugayan, nahimo na sila mga kulto. By the way, reminders lang kini kay i-reveal man kay napamatay daghang mga maayong mga preachers, pero i-reveal nila ang mga tao nga nagsugod sila na tama ang ilang principle o ang ilang teaching. Pero karon bago tungod sa kwarta nga bungkag na sila o klaro na tayo ang ilang inistoryahan nga dili na gyud siya ang tama. Dili na gyud kay nung ka, mao na gyud yung katumanan. Ha? Mao na gyud yung katumanan. Now, napailan yung katumanan nga gusto na akong isulti sa inyo. Ayaw pa pito ni nag-ingon ang Biblia, the wickedness will increase in the last days.
Ug tungod sa wickedness, sa pagkadaotan nga nagdagsang, daghan ang nabugnaw sa ilang paghigugma. Igsuon, musugot ka ba nga kini nga propesya matuman sa imong kinabuhi? Nga magpakaroon ingnon ka nga nabugnaw ka sa imong paghigugma sa Dios, mo na imong dili na ka mosimba, dili na ka mag-alagad sa Dios tungod kay may daotan ka nakit-an nga dati gitahod nimo sila nga nag-ingon nga mga alagad sa Ginoo o mga leader sila nga spiritual, and then karon nakasala sila o sa ilang kasalanan nagpabugnaw-bugnaw ka sa iyong paghigugma sa imong Dios. Unya moingon ka lang dayon nga kinahanglan mo ginapasar matuman ang propesya, niya o dili kung magkahingan, dili na matuman. O nang dapat matuman na siya, mo nang nagpabugnaw ka o matuman na. Kaya mapiki o niya ang pulong sa ginong di na matuman. Now, ang buhat pasabutan na actually, it could be gugma nimo sa Diyos. Nakakita ka mga dautan, niya lalo na kung kini sila nagpailang ang mga alagad sa Diyos o Kristohanon, tapos na-failed sila, unya imong sakyan, ang uban na niya, actually, daan na silang bugnaw. Pero nakikita sila dahilan, naroon nilang kabugnaw, ilang paundayunan. Niya imuha nilang rason. Nadilig na sila magsimba, mag-alagad sa Diyos. Pag-abot sa judgment time, dili mo yung naginawa, ano mo na lang, accepted ka kasi natisod ka, kasi nakakita ka ng kasamaan ng dating nagpakilalang anak ng Diyos, kaya umiwas ka na, hindi ka na nag-attend ng Sunday school, hindi ka na nag-attend ng simba, hindi ka na, wala ka na. Dili mo na ng Diyos mo. Well, ginadasig kita niya, regardless dito. Ingon sabi ng Biblia, focus your eyes unto Jesus. Kahit sa pastor, hindi. Kasi ang dami ng mga pastors na hanggang sa ngayon ay wala na sila sa katinuan din. Kung ano-ano nang nasa isip nila, na-preach nila, iba-iba na. So focus your eyes unto Jesus. Siguraduhin mo sa kay Jesus ka sumusunod. Siguraduhin mo nakalagad ka sa tinuod na Diyos. Dili lang kay murag nagkunwari lang ta na dapat nakita ako palagi sa church. Hindi ka naman kasi naging Kristiyano kahit twice ka pa magsimba every Sunday. Naging Kristiyano ka dahil sa relasyon mo sa Diyos, dahil sa kay Jesus na pinaniniwalaan mo. Tapos dili ka mag-grow. Kung halimbawa active ka sa ibang mga gawain, pero sa pulong sa Ginoo, sa mga pag-ampo, wala ka. Mamagaling na nga, sa kung sa'y atong mga bugaton, ayaw isalikway ang Word of God. Kaya mo na yung kapatubo sa tuwa. Kaya mas yung active ka sa ibang bugaton, pag-abot sa pulong sa Ginoo, wala tayong interest, anong sinasabi natin? Ibig ba natin sabihin na ang pulong sa Diyos ay importante? Wala kayong kitaan na Kristohanong sukad sa una sa history sa Christianity na mga lingkon sila ng Kristiyano na wala silang interest sa pulong sa Ginoo. Wala kayong kitaan. O kadaghanan sa mga young people, dili sila makasugakod, matubang sa mga sitwasyon o circumstances kinabuhi kung dili sila ma-founded sa Word of God. So my dear parents, mga brothers and sisters, muna katungod nato yung encourage permi nato mga kanakan. Tinguhaan, butangi o interest ang Word of God. Kasi makita nimo sa Biblia. Tanawa, kung siya nakasulat sa Psalms chapter 119, verse 9. How can a young person keep his way pure? Yan ang tanong doon. Psalms 119 verse 9. Ang sagot doon ay, by living according to His words. So, anybody, bisag dili ka young person, bisag old person ka pa, bisag spiritual leader pa ka, bisag na pastor na kag 50 years, kung dili na ka magkinabuhi sa pulong sa Dios, bisag pag maayo ka mag-istorya, maayo ka magtudlo, maayo ka magwali, maayo ka mag-lead of worship, maayo ka mag-keyboard, maayo ka bisag kung sa imong baton, maayo ka. Pag ang Word of God dili nimo yung kinabuhi, dili ka maka-keep sa imong kinabuhi na pure in the sight of God. So keep your way pure. Ang kalibutan, di na basta-basta. Bagulang ay i-post na pila na kanasod ang nag-accept na kinahanglan ang matag nasod mo accept na nga pwede na kasyon ang puro babae, puro lalaki, or else dili sila makabenepisyo sa mga benepisyo gikan sa mga dakong kanasuran. Kinahanglan na pila kanasod na ang nagsugot nga pwede ra makig-sex bisag asa nga kanto-kanto wala na problema, na.
Unya, pila na ka-satanic church ang bukas nga wala na nag-question. Diba? Now, kung magpaano ka karon sa kadautan sa kalibutan, na sa tuwa. Pero dili ta gusto nga ang bad nga prophecia sa ato man hitabo. Acts chapter 1 verse 8, He gives power to the disciples to become effective witnesses. Ibig sabihin, dito tayo. Effective witnesses means hindi lang yung sharing the gospel. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, you shall receive power. Tayo yun. Kung ang Banal na Espiritu ay nandito na sa atin, mga tunay na Kristiyano ang ibig sabihin. And then, you shall be my witnesses. Hindi pwede na ang tunay na Kristiyano, hindi siya maging witness. Paano ba siya maging witness? One, when you live according to the gospel, you are witnessing. Second, when you share the good news, you are witnessing. So, ibig sabihin, binigyan ka at ako ng kapangyarihan na mamuhay ayon sa Ebanghelyo upang sa panahon na magsalita ka ng Ebanghelyo, ang mga tao maniniwala sa iyo. Pakinggan mo ito. Ayaw paminawa si Satanas kung maghumong siya sa iyo karon. Mayingon siya, that is, wala ginapresyo ka, hindi yan presyo. Sinasabi ni Lord, may kapangyarihan ka. Hindi ito ikaw. Wala na mo ginapresyo na magpagalingon nga. Kinanglan na rin kamot ka, mag-utang ka, aron mga nindot ay mo kinabuhi. Ang ginamin doon sa Ginoo, kung ang Espiritu Santo na sa imo, Kristohanon ka nga tinuod, you submit to the leading of the Holy Spirit in your life at mahimo kang good witness. Kasi kumikilo siya ngayon ang namumuhay sa buhay mo upang maipakita na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay isang witness ni Jesus. Walang tunay na Kristiyano na kaya niyang mamuhay sa Christian life kasi buhay ni Jesus. Ang kaya magkinabuhi sa Kristohanon, kinabuhi si Jesus kasi iya itong kinabuhi. Makaya lang natin magkinabuhi ng Kristohanon tungod sa presensya, sa Espiritu sa Diyos nga niya sa sulod na ito. Now, kung saan ito ba niya? Ingon pa niya, balikan natin na, Acts 1:8, you shall receive power. Of course, kung i-period mo yan, kailangan maniwala ka, sabihin mo, yes, I believe mo that Lord, I have received power. When the Holy Spirit is upon you. Now, if the Holy Spirit is upon you, you are now a Christian. So, true na niya sa imo, kining Word of God. And then sabi niya, and you shall be my witnesses. Sa ato pa, kinikaroon action na niyo. Yes, I will be a witness. Kasi mayroon na akong banal na Espiritu. So, kaya ko na mamuhay ngayon dahil sa banal na Espiritu na tumikilo sa buhay ko. Tapos, upon sharing the gospel, alam mo ang kapangyarihan na gagawin ng Panginoon? That moment na mag-share ka, kumikilo sa banal na Espiritu, kahit siguro ang tigas-tigas ng puso niya, matingala na lang ka na murag na milk. Tapos ang dating mga iso kayo, etc. Bigla na lang sila. Many times ko itong na-experience. Grabe ka, strict ka pagsugod mo. And then, pagkataon-taon, medyo nagkalma siya. And then, pagkataon-taon, nihilak na siya. Pagkataon-taon, nagpasnak pa siya. Primero, murag, kulang lang itulak na niya. Wala akong panahon sa inyo. And then, naiuman ng mga anting-antingan sila. Pagkauman, ngayon silang isultihan, bidawat nila si Kristo, isurrender ang ilang mga gawag-gawag. Ang uman sa ilang mga barangan, ang uban mga magician, pagkauman nila ilang isurrender ang ilang mga gahong, hindi pa ilawag sila sa gahong sa Diyos. So, God nun, nag-ihop ang Espiritu Santo. Kaya sa umna nato kung wala siya. So, dilita dapat nato. Kugta na nato kay mo ni kamaturan. Karon nga panahon, kasabot yun si Lord sa tuwa. Kung dili mo siya acknowledge, ikaw lang, mo na sa nga, pagduduwa ta, bisa ginayin na kasi ginusiri, ay mong katapad. Dili ka kay, abili mo, nakalimot ka, naan siya. Duha mo. Duha mo, naan siya. Kaubanin mo ang Ginoo. Kaubanin mo ang Espiritu sa Diyos. Kung ginaprak ka niya sultihi, kay dili ka na ginusara, kaubanin mo siya. Naku kayo ang iyang tuyo sa kinabuhi na ng katapad, nga nang ipahinumduman ka niya sultihi. Lalo na yun, kung mo siyang mama, mo siyang papa, mo siyang insuon, mo siyang auntie, mo siyang kuya, kinsa pa na siya. Okay? So that's the power of the Holy Spirit in the believer's life. Power of the Holy Spirit to live a Christian life. Power of the Holy Spirit to share the message of salvation. The power of the Holy Spirit, ito katapusan, against and over the demonic forces. Maniwala tayo sa akin.
Sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in me than he that is in the world. The Holy Spirit is in me. The Holy Spirit is in you. In you. Dili. Wala sa ila, pero nasa in you. So the Holy Spirit is in you if you are now a believer. Ug ang ingon sa Biblia, mas gamhanan kini nga espiritu. Sa bisag unsang espiritu nga niya aning kalibutan na mind you. Mas gamhanan siya. Mo'y hinungdan nga sa diyang submit ka sa Dios, ingon sa James 4:7. Submit yourselves to God, resist the devil and he will flee. Satan will not fight to you who is a believer. When you submit to God, he will flee. Wala ba yung Biblia, submit yourselves to God and the devil will fight you. Kaya yun ang Biblia, he will flee. Mukalapyo siya, mukaratil siya ang dagan. Kaya naman, nag-submit ka sa Diyos, kunya ang Espiritu sa Diyos nasa sulod nimo, karon ang otoridad sa Diyos, ang gahom sa Diyos, nagalihok sa sulod nimo, si Satanas, dili sa makighamon kanimo, mukalapyo siya. Dili sa makig-away kanimo. Kinahanglan kini nato, meaning last days na kinahanglan kita, kaya ang kingdom of God is not a matter of words but power. Ulitin ko, ang sabi ng Biblia, the kingdom of God is not a matter of words but power. Ulit tayo tumayo. That is the power of the Holy Spirit in the believer's life. He is living inside you and He is a powerful person. Because He is the Spirit of God, He is the Spirit of Christ. Pero parang natap na igsuon, listen carefully, aninawa, puting kaya ang inyong kinabuhi. If you are now a true believer of Christ. If not, going to church every Sunday will not make you a Christian. Singing a song to the Lord will not make you a Christian. What will make you a Christian is when you will believe that Jesus, the Son of God, has come and died for your sins. Kung gidawat ni mo si Jesus sa imong kasing-kasing, na imong kang tiro ng Kristo. Let's come to the Lord in prayer. And if you are now a Christian, you have a person living in you who has the power. Kini siya nga persona dunay gahom aron iyang i-fulfill ang will of God sa imong kinabuhi. Remember, He will fulfill the will and the purpose of God through your life. So, acknowledge Him, submit to His leading in your life. If ever you have sins, confess. And yield your life to Him. Hallelujah. We declare freedom, Lord, in your name. To your people now standing. Touch the hearts of everyone, Lord, in Jesus' name. Touch our bodies. Touch our souls, our spirits. Edify your people once again, Lord God. Aron mahimo kaming instrument for your glory and honor in the name of Jesus. Wala'y mahimo ang imong katawhan, Ginoo, kung wala ka. We agree to you, Lord Jesus, that you are, as what you have said, without me, you can do nothing. Isa mag-struggle pa kami, isa ganingkamot pa kami kung dili kami mag-submit sa imong leadership, sa imong person, sa imong authority, sa imong power. Wala kami mahimo. So Lord, karon nga buntag, we come to you. Kung baba mi sa mga kaugalingon, kasi ikaw na nagsulti, humble yourself before the Lord.